Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ngayon po ay papakinggan po natin ang karugtong ng mga eksperyensya ni Brother Yakub. So, let's go. Yung mga katotohanan dapat gawin, dapat iwasan, diba? So ang kaming pagsubok na mararanasan natin mga kapatid. Naranasan ko na rin po ang nawala ng pera sa sarili kong iti. 2023. Hindi, 2022. Oh, 23 yun. Pwede ba? Kakiwalwali na tayo. Ngayon, ito na, para madaling salita, hindi ko po lubos maisip kung bakit nangyari yun. May isang taong tumawag sa akin na nagpanggap na siya ay isang empleyado ng hamak na QED. Ayun, hindi ko pumasok sa isip ko na totoo ba yun. Sinasabi, napakasarap magsalita. Talagang demonyo ang pagkakusap niya. Pero napakasarap, maaakit ka. Marunong pang Tagalog eh. Pero, ang pagkakaalam ko dyan talaga ay isa siyang Indian. Ibang lahi. May masasaktan dito, no? Basang ibang lahi. Eh, siyempre, di nagtitiwala ako kasi yung time na yun, lahat daw ng machine, papalitan daw ng food. Pati mga pin ng mga may ATM, every person. Tiwala ako kasi binigyan niya na ako ng bagong code sa pin. Kinuha ko, enlista ko. Habang nag-uusap-usap kami, sa biyahe kami, papunta ng Cordis, doon kami magawa. Nailigaw niya yung isip ko. Napakasarap magsalita talaga, napakalamig, napakasarap mungin. Kaya ang saitan mga kapatid, hindi natin alam kung saan siya gumagawa ng pagsubok sa ating patay. Karangan sa pagkukutungan natin mabuti. Maraming bagay ang nagawa. Ngayon, hindi nagdiwala ko na sa madaling salita. Usap. Hanggang sa naligaw yung salita niya na yan na lang gawin yung pin code. Ano bang yung pin code mo dati? Nabanggit ko. Nung naalala ko nabanggit ko na yan, nang hina ako. Kapunasan. Hindi ako makapakali, makasubukan ko lang. Na ipinipin yun, pin talaga. Ngayon, naipinin ko yun, wala na naman yung ipin. Ngayon, alam niyo ba, ang sakit. Kasi may pamilya ko eh. May pamilya rin ako na umaasa. Maraming laman yun. Magkano bro? Ang pera ko doon, 7,400 riyal, Qatar-riyal. Pati na yung iipon kong 100, 200, 50 sa buwan-buwan. Pati yung food allowance ko. So, sa makatwid, wala akong kakainin. Pero alam niyo, ang Allah, napakabait, napakamaalam. Alam niya kung sino yung tutulungan niya. Yun na lang kailangan ng tulong niya. Alam niyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mananakit ako, sisigaw ako, panggabi ako eh. Trabaho ko. Sisigaw ako, magmumura ako, babasagin ko yung salamin ng sasakyan ko, o ituuntog ko yung ulo kasi tanga ko eh. Oh, hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Kaya ang naisip ko na lang, kasi nag-aaral din tayo konti dito sa Qatar at saka dito na yung tinuturo nila yung pakumbaba ka palagi sa anong nangyayari sa iyo. Dapat tingala ako ganyan sa may QMB. Doon dito sa bandang langit, sabi ko. Naalala kong Allah, Panginoon Diyos. Dala, kung ito naman kalugod-lugod sa akin, inulan sa akin, tanggap kong lubos na patangkuhan to. Pero ikaw na po ang bahala sa aking pamilya kasi umasa. Maliit na siguro yung taong gumawa nun ay kailangan niya yung pera. Tsaka yan lang po ay kinikita lang din yan. Sabi ko, ang dahon ng loob ko kasi masakit. Huwag pa doon lang makakain. Makakain. May bigas ako doon, mga kalating, pag 5 kilo, kalahati na lang. Ano, iulam ko. Pwede ko lugaw-lugawin, makakaabot yung basta may luya, wala eh. Di ba? Pero wala na akong isip, blanco na ako nun, blanco. Nagtatrabaho nga ako. Wala sa kontinensya ko. Kasi yung isip ko, nasa pamilya ko, yung maasa eh. May utang pa. May sasakyan ako yung hulug-hulugan. Nulug-hulugan ko rin yung lupat bahay ko kasi nakuha ko lang na nagawa ko lang eh. Pag uwi ko, umaga, hindi ako makatulog.
isip. Hindi rin ako ginugutom. Pagka nagsala, kung takong magsasala ko. Kasi malapit ang masjid doon, iikot nga lang sa amin doon sa industrial. Sasala ko. Basta pinapalalain ko, sabi ko, yan na. Hindi po yan lang. Ikaw na pahala sa akin, wala akong makakain. Sana, karoon ako ka. Nalakas pa rin ako. Pero ano, ang nangyari sa akin, alhamdulillah, hindi ako ginulong, hindi ako pinahirapan. Mayroon yung tao na nagtanong sa akin, ba't anong nangyari sa akin, pera ko? Hindi ko nahak yata yun, sabi ko kasi may tanong sa akin eh. Sabi niya, ano yan, paano yan? Pagpadala ka, paano may pagpadala? Wala nga eh. Hindi makain, wala eh. Ano mo, Allah, mabait. Sabi niya tungkol sa akin. Pero pa naman ako natitira dito, bakit kang buhay na? Diba? Hindi Muslim yun. Hindi ko alam. Ayun, may bisyo yun, lasinggero, ano yan, hindi ko alam, andun. Inuman siya pag ano. Pero, nagtanong siya, at nagpaalok pa siya, nahirmin ko na lang kasi mayroon pa naman siya. Siguro, si Allah ang nagbabay nun, na sabi niya, ito ang daan para makakuha ka ng pang-araw-araw. So, sa mga tuwid, nakuha ko yung pera na yung ginamit ko. Pagkasahod ko, pinalam ko sa pamilya ko na nakautang ako pagkain ko, pinalik ko sa pamilya. So, ngayon, yun isang pagsubok sa series ko, isang pagsubok. Kalaunan, 2023, ay mga pagsubok na magagaan sa atin, sa akin nangyari. Pero hindi ko nababanggitin yung pinakamabigat na lang, yung talagang ukol Allah, yung ipagkaktiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Noong 2023, last year, 2022 pa lang, April, hindi ako pumapasa sa medical na kami, na bulaga kami, lahat yung medical. Bagsak ako sa ACG. Ngayon, nirepair ako sa after, bagsak, nirepair ako sa Red Crescent, bagsak, kasi yung heartbeat ko nga mataas. Nirepair na ako sa heart hospital sa Hamad Hospital. Kaya, in-schedule ako ng operation. Na-operahan ako sa heart ng mga kapatid. Pero hindi naman opera rin yung hiwa, hindi. High-tech na kasi ngayon eh. Basta pag-gising ko na lang, madaling araw kasi pinapaihi ako ng dalawang doktor para tanggalin pala yung dalawang tube dito ko. Sa pagitan ng kita ko at saka kanto. Tsaka isa dito rin, tube. Tsaka dito mga swero. Yun, pinagdaanan ko yung mga, hindi ko inaasahan yun mga kabro. Pero nung pumasok ko sa bagay na yun, nung nasa Hamad Hospital na ako, hindi ako nakakalimot kay Allah. Buti na lang. Sabi ko naman, habang nakahiga na ako dun sa higaan, nadadalhin ako sa operating room, nakahiga ako niya, bawat madaanan namin pintuan niya, may relo yan eh. Kita ko, mag-11 na, hanggang sa nakatingga sa operating room. Pero yung pagtitingin ko ng ganon, binabastos, nagsusura ako, nagdadasal ako ng palihim sa sarili ko. Lahat madadasal ko yung apat na yan. Alam ko ano? Ikhlas, Anas, tsaka Palak, tsaka Ayatul Kursi. Ulit ko ng paulit, hanggang sa nakarating ako sa operation. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko na alam. Wala, tulog ako eh. Kahit putulin nila yung buhay ko, wala na akong malalaman doon. Sabi ko, nung huli na yun, hindi ka na rito papatulog, tapos tatakpan yung bunga ko, sabi ko, biyan lang. Ikaw na kumbala sa akin. Kung ito man ang oras na pagkuwam sa akin, napakaganda, napakasarap. Hiniling ko lang Allah na huwag kababayaan ang mahal ko sa buhay. Ikaw ang nakakalam lahat, ikaw ang may kapangyarihan, ang maalam, sabi ko. Di yan, nakatulog na ako. Paggising ko, nandun na ako sa operating room, rest room na eh. Saan ba? Hindi. Nandun na ako sa kwarto na, pahinga na ba? Oo. Hindi masyado mapangkitin. Pagkita ko yung oras, 4:13 na ako. Nagising ka na noon? Gising na po ako. Doon na po ako nagising sa kwarto na yun.
sa ano. Tapos na, ibig sabihin, tapos na ang operasyon mo. Tapos na po, hindi ko naman alam kung paano nila ginawa. Kaya ngayon, nung nagising ako, pero sinampal pa ako eh. Naramdaman ko yung huli, yung sampal sa akin. Sabi ginigising pala ako ng doktor kasi hindi nga ako magising-gising. Hindi pala doon sa in-injection siguro na papatulog. Ang naging reaksyon ng katawan ko, pagod na pagod ako, uhaw na uhaw. Parang alayo ng tinakbo ko ba, na takbo lang. Tapos sabi ko doon sa Pilipino, sabi, uhaw na uhaw ko pa inom. Sabi, hindi pwede. Palipasin mo na yung 30 minutes, bako inom ng tubig. Ano, tuyong-tuyo yung mga labi ko. Sabi ko, uhaw na talaga ako, hindi ko kaya eh. Nahirapan na kami yan, sabi ko. Ginawa niya, bungos ng tubig ko sa baso, nasa takip ng tubig, mineral water, binasalang yung labi ko. Ano ako, naliwanag yung isip. Kaya ang Allah, para sa akin, sa atin lahat, napakamaalam at bukod tangis siyang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng ipilingin mo, lahat ay pagdadasal mo sa Kanya, hindi ka mabibigo. Hindi ka bibigo sa pangako niya. Bawat isa sa atin. Tayo lang ang hindi nakaka-appreciate. Yan kasi hindi natin sinusunod yung tama. Pero kung tuntil lang natin, napakaganda po. Maasahan nyo ang Allah. Ngayon, kaya nga tayo tinatawag na syahadan eh. Kasi isuko mo, tumalima ka. Diba? Lahat yan. Ipagkakatiwala mo lahat. Kasi siya lang ang may lumikha sa atin. Ngayon, tapos na yung pagsubok na naman yun. Hanggang sa natras pa, ang daming pagsubok na nadaanan ko mga bro. Kaya hanggang sa tinutuloy-tuloy kong pagsasabuhay sa pananampalataya Islam, kahit mapalayo ako sa mga ustad natin, mga maalam natin, tuloy-tuloy mo lang yung pagkakasabuhay ng Islam. Hindi pwedeng hindi ka gagabayan ng Allah. Ang Allah ay maalam. Kaya nga sabi niya sa Quran na ako ay nasa sa inyo kahit nasaan man kayo naroon. Siya lang lubos na nakakita ano man ating ginagawa, ang mangyayari sa atin. Kaya ngayon, ang dami pa yan ha. Unang-una, pamilya ko. Nung nalaman ng Muslim ako, ba't ka pumasok dyan? Sabi sa akin, paano pinapasok mo dyan? Kasi nung nagsabi ako ng ganon, inuungkat ko lang pag-aral sa Islam na, yung mga nalalaman ko lang na magaan pala. Taliwas sa paniwala sila eh. Taliwas nga, totoo yun, mahalata mo. Kaya sabi ko naman, sige, pagmiliin kita, anong gusto mo, mag-iinom ako o hahanap ako ng nakakatalin mo sa mag-iinom? Magpapakabait talaga ako. Ikaw bahala, ikaw nandyan. Tuwing ka na, hanggang ito pagkatagal. Pati ka mag-anak ko, nagtataka. Ang Muslim daw ako, samantalang pinanganak kong Kristiyano. Sabi ko, hindi nyo mapaliwanagan. Mahirap ipaliwanag pag sa dito lang, sa text message o sa ng video. Hindi. Mas mainam na tayo magkakaharap at may papaliwanag ko sa inyo. At may paramdam ko sa inyo kung ano ang tama at ako nag-Muslim. Kasi yung pag inaakala nila,